Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuti din po kayong lugar. Yes, opo, lugar dahil dito sa Pilipinas nagkakagulo na. For today's video, alam ng lahat to. Ang pag-aaresto kay Tatay Digong. Okay, sino bang hindi nakakaalam? Feeling ko buong mundo alam na ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Sa tingin nyo ba tama ang ginawa nila? Sa tingin nyo ba itong pagkaka-aresto na to is legal? Asan na si Bangag? Asan na ang pamilya niya? Every time na may mangyayari sa Pilipinas, laging wala ang Team Bangag. Bakit? Takot? Takot ka sa taong bayan. Dahil alam mo na pagka nagkaganito, ikaw mismo ang dudurugin ng taong bayan. Okay. Alam mo ba na pag ikaw iniwan mo ang Pilipinas at hinayaan mo maglamyerda ka, alam mo bang po pwedeng mangyari? Pwede namin iluklok sa upuan ng pagka-presidente ang vice-presidente. Okay? Ngunit, ang iniisip na lang doon ng Tatay Digong is, wag na ang kanyang mga anak. Di baling siya na lang. Walang mawawala sa kanya. Wag lang ang kanyang mga anak. Sa ibang mga tao, ang akala walang ginagawa ang nasa paligid ni Tatay Digong. No. Kasi, yun lang ang nakikita nyo. Kumbaga kung ano lang ang tamaan ng camera, yun lang ang nalalaman ninyo. Pero behind all these scenes, sa tingin nyo ba walang nagtutulong-tulong para asikasuhin ng Tatay Digong? Pinagtataka ko, grabe yung iyak ng mga kapulisan. Umiiyak kayo dahil sa sinumpaan nyo sa watawat ng Pilipinas, pero hindi nyo naisip na ang tumayo sa inyong harapan noon ang Tatay Digong. Sigaw ng lahat Duterte. Kayong mga kapulisan, Fajardo, Marbil, Torre. Bakit? So, yun na nga guys, para sa akin, ang pwede ninyong magawa sa mga taong malalayo, walang magawa, kundi, alam niyo yun, yung ipagdasal na lang o ipagdoon ninyo na inshallah maging maayos ang lahat na mangyaring to. Kanina kasi, March 11, 2025, around 11 on the morning, walang salitaan, paluwas na kami nila madam. And then, because na-hype ako masyado sa situation, sabi ko, luwas tayo, nag-live pa ako, super live pa ako, hanggang sa nag-pass out ako, guys. Nag-pass out ako, and then, ayan, medyo may langis-langis pa yung mukha ko dahil hinilot-hilot na nga ako, ayan. Ayan, tapos meron akong, ayan, nakikita niyo ba yan? Na nakalive ako na sinuweruhan ako kanina. Sabi ko, nagpa-uwi na nga ako dahil lang hinahanap ko yung cellphone tsaka itong laptop. Dahil sabi ko, kailangan talaga na ma-update ako ngayon kasi hindi ako matatahimik sa ospital na nakaratay tapos gano'n na nga ang pangyayari. Kaya guys, the best thing that you can do is talaga pray for our Tatay Digong, BP Sara at sa 10 na kanya mga kapatid. At alam niyo yun, yung guys, isipin niyo na lang kung itong administrasyon na to nagagawa ito sa mga katulad na Tatay Digong, how much more sa ating maliliit, how much more sa atin na may epekto yung gamot kasi minom ako ng pampatulog, pampakalma dahil sa heart problem ko. Ayan, medyo epekto na siya. Ipopost ko agad to, hindi ko na siya i-edit.
And abang na lang tayo sa po pwede mangyari kasi nag-release na ng TRO. Okay? Nag-release ng TRO pero ang Tatay Digong pinilit isakay ng private jet. Ngayon, labag yon at alam ng Tatay Digong kung anong ginagawa niya. Okay? Huwag kayong mag-alala. Huwag yung isipin na talo na tayo or ano pang mangyari. No. Ipagdasal natin, inshallah maging maayos sa lahat ng to. Yun lang ang po pwede ninyong gawin. Huwag na tayong gumawa ng paraan o ng way na pagdating ng huli, pagsisihan natin dahil for sure baka mag-declare ng martial law. Mas lalo pang hahaba itong term nitong si Timbangag. So, yun lamang guys, no? Update tayo sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay? Yun lamang guys. Assalamualaikum.